Dalisay na paglilingkod sa Diyos. Mula sa Srimad Bhagavatam 2.3.1. Salin. Sinabi ni Sri Sukadev Goswami, O Maharaj Pariksit, sapagkat ikaw ay nagtanong sa akin hinggil sa tungkulin ng isang matalinong tao na nasa hangganan na ng kamatayan, kaya ibinigay ko na sa iyo ang sagot. Paliwanag. Sa lipunan ng tao sa buong daigdig ay mayroong milyon-milyong kalalakihan at kababaihan, at halos lahat sa kanila ay maituturing na kulang sa talino pagdating sa pagkaunawa sa espiritual na kaluluwa. Karamihan sa kanila ay may maling pananaw tungkol sa buhay, sapagkat iniisip nilang sila ay ang pisikal at subtle na katawan. Nasa katotohanan ay hindi naman talaga sila. Maaaring nakapwesto sila sa mataas o mababang uring katayuan ayon sa pamantayan ng lipunan, ngunit dapat maunawaan ng malinaw na hanggat ang isang tao ay hindi nagtatanong tungkol sa tunay na sarili, lampas sa katawan at isip, lahat ng kanyang mga gawain bilang tao ay magiging ganap na kabiguan. Kaya sa libo-libo at daan-daang libong tao, maaring iilan lamang ang magtatanong hinggil sa espiritual na sarili at magsusuri ng mga hayag na kasulatan gaya ng Vedanta Sutra, Bhagavad Gita at Srimad Bhagavatam. Subalit, kahit na magbasa at makinig sila sa mga banal na kasulatang ito, kung wala silang kaugnayan sa isang tunay na naliwanagang espiritual na guro, hindi nila lubos na mauunawaan ang tunay na kalikasan ng sarili. At mula sa napakaraming tao, napakabihira lamang ng tunay na nakakaunawa kung sino si Panginoong Krishna. Sa Chaitanya Charitamrita, Madhya 122 hanggang 123, ipinapaliwanag na si Panginoong Krishna sa kanyang walang hanggang awa ay nagbigay ng mga Vedic na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao bilang Vyasadeva upang mabasa ng mga taong marurunong sa lipunan ng tao na halos ganap nang nakalimot sa kanilang tunay na ugnayan kay Krishna. Kahit na sa ganitong uri ng matatalinong tao ay maaari pa ring makalimot sa kanilang ugnayan sa Panginoon. Kaya't ang buong proseso ng Bhakti Yoga ay isang muling pagbabalik ng nawawalang ugnayan na ito. Ang pagbabalik na ito ay posible lamang sa anyo ng isang buhay na tao na matatamo matapos dumaan sa siklo ng ebolusyon ng 8,400,000 uri ng buhay. Ang uri ng taong may katalinuhan ay dapat seryosohin ang natatanging pagkakataong ito. Ang natatanging pagkakataong ito, hindi lahat ng tao ay matalino, kaya't hindi laging nauunawaan ng ang kahalagahan ng buhay ng tao. Dahil dito, ginamit ang salitang manisinam na ang ibig sabihin ay mapag-isip o maalam. Kaya't ang isang taong mapag-isip gaya ni Maharaj Pariksit ay dapat lumapit sa mapagpalang mga paa ni Panginoong Krishna at lubos na magpakasangkot sa paglilingkod ng may debosyon sa pamamagitan ng pakikinig, pag-awit at iba pang paraan ng banal na pangalan at mga paglalarawan ng Panginoon na pawang tinatawag na Hari Katamrita, ang abrosya ng mga salita tungkol kay Hare Krishna. Ang gawaing ito ay lalo nang ipinapayo sa panahong ang tao ay naghahanda para sa kamatayan. Haribol.